Welcome back mga sir. Dito ay gagawa tayo ng pang-protection sa ating Twitter. Kadalasan kasi yung mga Twitters na maliliit katulad nito, nasa 80 to 100 watts lang ay madali po itong masusunog or sunugin sa ating amplifier kapag masyado nating linalakasan ang ating mga volume. Ito din ay isang 120 watts maximum. Ang kanyang minimum is 60 watts. 8 ohms din ito. Yan, dalawang piraso po siya. So, bali, ito ang pan-testing natin ngayon. Itong Twitter na ito guys ito po ay Daihatsu pero natanggal na ang kanyang label. Ang wattage nito is nasa 80 to 100 watts lang po. 8 ohms din. So ito po ay isang original Daihatsu na made in Japan talaga. Dito ay may nilagay akong filter coil na nakaparallel sa positive and negative nitong ating Twitter. Parang naka-dividing network na po ang ating Twitter bukod sa naka-series na capacitor dito sa positive line. So ito po ay number 22 po na EWG or magnet wire. Tapos meron po siyang 60 turns dito sa malapad na ferrite core. Actually itong itim na ito isa po itong ferrite core sa AM radio antenna. At ito namang isa, ganun din. Kung naalala nyo sa mga AM radio, meron po siyang antenna. Itong itim, ito po yung kanyang pinaka ferrite core or yung core sa AM radio antenna. Pinutol ko lang at pinuluputan ko ng number 20 American wire gauge. Nakaparallel lang din po ito sa positive and negative ng ating coil. Tapos may capacitor po siya na 3.3 UF 100 volts. So magse-serve to as filter coil or parang naka-dividing network na po ang ating Twitter. So pakinggan natin ang sounds. So, bali ito po ang speaker out mula sa ating amplifier. Una, dito tayo mag-testing sa Daihatsu. So, ito ang negative. Tapos, positive. Dito yan, before capacitor. So, volume. Yan, kung napansin nyo, pumino po ang kanyang kalansing. Mamaya, tanggalin to ang kanyang hinang para ma-differentiate natin ang kaibahan sa kung mayroon o wala itong filter coil na ito. So ito, nakakabit ngayon yan. Ito na mga sir, connect at disconnect lang natin ang ating filter coil para marinig natin ang kaibahan. Connect, disconnect. As you can see mga sir is pinipilterize po sa ating coil ang middle frequency which is tumatagos pa rin dito sa nakaseries na capacitor. So yung ragatak na yan mga sir, yun po ang unang makasira sa ating voice coil. Try natin yung isa.
Ang lakas, masakit sa tinga. So iba talaga ang sound wave na maipoproduce sa horn type na mga tweeter mga sir. Unlike sa mga multidirectional na mga tweeters is hindi ganito ka lakas ang kanyang sound wave. So dating gawi mga sir, tanggalin ko muna itong isang paa ng ating filter coil para sa testing natin mamaya. Pakinggan nyo mga sir kung ano ang kaibahan sa with or without filter coil. Yan, kung napansin nyo is mas luminis at pumino po ang kalansing ng ating tweeter. Yan. So okay siya mga sir. Kung gusto nyo rin subukan, mamaya maglagay ako ng schematic diagram kung paano natin to ginawa. Welcome back mga sir. Ito na po ang schematic diagram sa ating DIY one-way dividing network. Bali ito po ang positive line. May nilagay po tayong 5 watts 10 ohm resistor. Tapos 3.3 UF 100 volt capacitor. Tapos ito po ang ating filter coil. Gumamit lang po ako ng number 22 magnet wire or AWG. Tapos nagpulupot ako ng at least 60 turns. Maghanap lang po kayo mga sir ng katulad nito. Ito po ay isang ferrite bar. Nakuha ko lang po ito sa lumang AM radio antenna. So iwan ko kung mayroon pang nabibili nito ngayon sa mga electronic store. Dahil bihira na po ngayon ang gumamit ng AM radio. As per testing natin kanina, yung isang dividing network ko na nagawa is malapad po ang kanyang ferrite bar. Pero okay lang yun, di na yun matter. Basta nagpulupot kayo ng at least 60 turns, goods to go na yun. So para lang po ito sa pangmaliitan na tweeter mga sir. Recommended 100 to 200 watts tweeter. At paalala lang po mga sir, since ito ay DIY lang, wala pong computation na naganap nito. Hindi ko nga alam kung ilang microhenry itong ating filter coil base dito sa value ng capacitor. Unlike sa mga professional dividing network na mabibili natin sa mga electronic store, mayroong 3-way, 2-way, 1-way. Truly, mas reliable yun dahil dumaan nyo ng computation sa mga sound engineer at may certain frequency cut-off base sa anong frequency na ipalabas. Pero dito sa design natin na ito, since ito ay intended for high frequency or para sa tweeter, masasabi ko lang mga sir is okay rin naman to kahit wala po itong compute. By the way, natutunan ko lang po ito noong nag-aaral pa ako sa TISDA. Ang design nga pala na ito is galing sa aking electronic instructor. Matagal niya itong ginamit ang design na ito doon sa kanyang pangbahay na sound system. At ako rin on my own, matagal ko rin itong nagamit. In fact, may mga kaibigan din akong nagawa nito para sa kanilang pambahay, sasakyan at pang tricycle na setup. So nasa sa inyo pa rin yan mga sir kung subukan nyo ang design na ito. Hanggang dito na lang po mga sir. Maraming salamat sa oras nyo, sa panunood. Since Pasko na ngayon, thank you. Ang babait ninyo. Thank you.